Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tulunan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng Tulunan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Kalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 89 na kabanata, ang talata po ay siyam. Sumusunod sa iyo dagat mang mabangis, alon mang malaki na patatahimik. Sumusunod sa iyo dagat na mabangis. Sumusunod sa iyo dagat mang mabangis, alon mang malaki, napatatahimik, alon mang malaki, napatatahimik. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Abang aming dinudulog sa iyo na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos. At walang anumang karumihan ng makita sa aming mga buhay, sa aming pagdulog at paglapit sa iyong banal na harapan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, ang bayan ng Tulunan sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa tulunan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Tulunan. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Exodo sa 2 kabanata. Ang talata po ay 11 hanggang 13. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan nito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba kami? Papatayin mo rin ba ako? Katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito
At noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Extend po yung ating pagbubulay hanggang verse 15. Yan. Pero ito pong bahaging ito ng banal na kasulatan ay nagpakita sa atin nung pagkalinga na tinataglay ni Moises kahit na sa kanyang kaisipan siya ay isang Ehipsyo. Kasi po napaka-imposible na maisip niya na siya'y Israelita sa kadahilan ng itinuring siyang anak ng isang prinsesa ng Egypt. At alam niyo po, ito'y maliwanag na nagpapakita sa atin nung karangyaan ng buhay na tinataglay ni Moises. Pero ito nga, nung naging binata siya, dinalaw niya yung kanyang mga kababayan at nakita niya yung hirap na tinitiis. Mga kapatid, ito mauunawa natin na hindi ang kayamanan ang kabuuan ng buhay sa sanlibutan ito. Samantalang tayo nagpapasalamat sa mga pagkakataon na tayo pinagpapala ng Diyos ng mga material na bagay. Pero mga kapatid, hindi po yan ang kabuuan. Ano po? Hindi dahil marami ka niyan, masaya ka. Maraming nagtaglay ng kayamanan, pero malungkot ang buhay. Alam niyo, naalala ko po yung kwento ng isa nating kapatid, na minakasabay siya ng mga mauunlad ang buhay dahil sa kanyang trabaho, nangangailangan silang makisama sa mga katulad nila, no? At sabi niya, nakita niya raw yung pagkakaiba. Kasangkaterbang masasarap na pagkain, pero pag nakita mong kumain yung mga kasama niya, tikim-tikim. Sabi niya, ibang-iba na kapag nasa bahay siya, ini-enjoy yung pagkain. Doon sa kanila, titikim lang. Sarap. Sabi. Tapos kakain naman ng iba. Tikim lang din. Masarap. Tikim lang. Puro tikim lang. Sabi niya, tapos sabi niya daw doon sa kasama niya. Sabi niya, kain na yun. Sabi niya, oo, ganun, kain natin. Sabi niya, hindi yan pwede sa akin. Parang alam niyo ang ginawa niya. Lumabas daw siya, naghanap siya ng fast food at doon siya kumain. Alam niyo sa totoo, may pera sila, may pagkain sila, pero hindi nila na-enjoy. Kaya minsan kinaiinggitan natin yung pag nag-party sila, marangyang-marangya, bonggang-bonggang bongbong. Pero alam niyo mga kapatid, wala sa mga material na bagay ang tunay na kaligayahan. Ano po? Si Moises naramdaman yan. Kaya naghanap pa siya. Kaya napunta siya, napabalik siya dun sa kanyang mga kababayan. At nakita niya yung karahasang dinaranas, tinitiis ng mga Israelita sa buhay, sa pangunguna ng mga Egyptian. Kaya alam niyo, siniguro niya na yung nananakit sa iyang isang Israelita, tinignan niya kung merong nakakakita. At nung wala, siguro niyang wala, pinatay niya yung Egyptian at tinabunan niya ng buhay. Alam niyo, sinasabi sa atin ito, pinapakita sa atin ito.
iba pa rin yung pagkalinga, no? Yung pag-alaala niya sa kapwa-tao. Hindi dahil Israelita, no? Hindi niya naman alam na Israelita siya, di ba? Pero yung kanyang pagmamahal dun sa kanyang kapwa na dapat hindi sinasaktan, no? Dapat hindi pinapahirapan. Kaya lang, pagbalik niya kinabukasan, kinamusta niya, may nag-aaway, no? May nag-aaway ng mga Hebreo. Tinanong niya yung may kasalanan, bakit mo sinasaktan ng kapwa mo Hebreo? Tapos sabi, sinong nagbigay sa ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako? Katulad ng ginawa mo sa Egypto. Ayun. Doon niya naalaman na hindi pala totoong walang nakakita sa kanya. Kaya nung nalaman ito ng paraon, gusto niyang papatay si Moises. Pero agad na nakatakas. Alam niyo po, hindi po tama yung pagpatay na ginawa ni Moises. Pero iyon kasi yung paraan nung kanyang pagpapahayag nung pagsalungat doon sa hapis na dinaranas nung kanyang mga kababayan na hindi niya naman alam na kababayan niya. No? Pero ito po ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ang siyang tunay na kumakalinga. Ito, patuloy sila na nagpapahayag ang Panginoon. Sa pamamagitan ni Moises, sinabi niya na merong pagmamahal. No? Meron siyang pagpapahalaga sa mga Israelita. Pero siyempre, mga kapatid, hindi naman ito pwedeng, hindi ito pinipilit. Ano po? Pero sa kalooban at kabutihan ng Panginoon, may ginagawa ang Diyos na kapamaraanan para maipabatid yung pagmamahal. Ano po? Nakakatuwa kasi sinasabi ng Lord sa mga Israelita, iniibig ko kayo. Hindi ko kayo pinababayaan. Gayun pa man, yun nga, merong nananakit sa kapwa niya Israelita. Pero God is good kasi ipinakita ng Panginoon yung kanyang patuloy na pagsama, pag-ingat, pagbabantay sa kanya. Mga kapatid, dapat nating maunaw sa lahat ng pagkakataon tayo ay sinasamahan, iniingatan at binabantayan ng ating tagapagligtas. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay nililiwanagan mo sa pamamagitan ng mga istorya sa iyong banal na salita. Maraming salamat sapagkat patuloy kang nagpapahayag ng iyong pagsama, pangunguna at pagbabantay sa aming panalangin. Mapawi ang anumang pag-aalala, Lord, anumang pangamba sa amin, lalo na habang ginagawa namin ang iyong kalooban. Ang katotohanan na ninanais mo. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo pong mapawi ang lahat ng gawa, ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at magtagumpay ang iyong kabutihan. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming patuloy na pagnanais na mabatid ang iyong dakilang kalooban. Ipahintulot mo, Ama, na kami tumanggap ng kaliwanagan sa aming pang-araw-araw na pagbuhulay ng iyong salita. Hayaan mo aming taglayin ang iyong karunungan at ang iyong kaalaman upang kami patuloy na magtagumpay para sa iyong kabutihan. Habang kami din pong iginudulog sa iyo ang bayan ng Tulunan sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, Lord, ikaw pong magkaloob ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Tulunan. Ang aming panalangin, magkaroon ng pagkakaisa,
magkaroon ng patawaran. Ito, Panginoon, ang maging ugat ng pagtatatag ng Santong Espiritu ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng tulungan. Ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan as we declare the fire of revival upon the altar that the Holy Spirit has made sa bayan ng tulungan. Ayan mong dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran sa kanila. At hayaan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, amang Diyos, na maranasan at maganap namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. We also claim that you have called us as a prince nation. Ikaw, amang Diyos, ang nagtaglay, nagtakda na kami maging kaliwanagan sa mga bansa na aming napaliligiran. Amin din pong dinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Hiling namin na mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kaawat, magtagumpay ang dakilang kaloob. As we also pray, Panginoon, na ikaw ang maglantad sa mga bagay na marapat ay malagay sa kaliwanagan at patuloy na ito'y maahusgahan ng iyong kapangyarihan. Dinudulog din namin sa iyo ang aming mga misyonero at mga OFWs na tinawag mong overseas Filipino witnesses. Hayaan mong ikaw ang magpala, magkaloob ng kapangyarihan sa kanilang pagpapahayag ng iyong katotohanan sa mga bansa na iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa mga training agencies, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Study. Ikaw po ang mga patuloy na magtaglay at magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang tunay sila'y magtagumpay para sa iyong kabutihan. As we also pray sa fulfillment ng iyong purposes among Diyos sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo mga bansang ito, dumaloy ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. At sa pangalan ni Jesus, Lord, maganap yung pinakananais. Kasi also, pray for the blessings na iyong itinalaga sa mga bansa ng Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Panginoon, ikaw ang tumawag sa mga bansang ito, magdala ng kapangyarihan at kalwalan. As we declare peace over this. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Ginugot at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po natin katandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitin ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house in life with barking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen.
Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise